Ilan sa ating mga kababayan ang nalilito kung bakit hindi sa korte sinampahan ng kaso si VP Sara Duterte at bakit tinawag na impeachment court ang Senado at ano ang kaibahan nito sa regular court. Alamin natin yan sa report ni Elijah Canlas. Ramdam na ramdam ngayon ang tensyon sa Senado matapos magsimula ang evidentiary phase ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong July 6. Kaya naman marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang pagkakaiba ng impeachment court sa mga nakasanayan nating regular na korte. Unang-una, ang impeachment court ay isang purely political process na binuo para alamin kung karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Malaki ang kaibahan nito sa isang regular na korte. Dahil doon, nakatutok lang ang huwes sa pagpapatupad ng batas at pagpaparusa sa mga kriminal. Sa paglilitis na ito na pinamumunuan ni Impeachment Presiding Officer Chis Escudero, 4 na articles of impeachment ang nakasalang laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa mga mabibigat na isyong kinahaharap niya ngayon ay ang kontrobersyal na aligasyon ng grave threats at ang umano'y maling paggasta ng public funds. Imbes na mga totoong huwes o justices ang nagdedesisyon sa kaso, ang mga halal nating senador na tinatawag na senator judges ang tumatayong hurado rito. Gumagana rin ang natatanging hukumang ito gamit ang sarili nilang mga rules na binuo mismo ng lehislatura. Isang malaking kaibahan din na dapat nating tandaan ay ang usapin pagdating sa parusa. Walang nakukulong sa isang impeachment trial dahil ang pinakamabigat lang na hatol na pwedeng ibaba rito ay ang pagpapatalsik sa pwesto. Bukod sa pagkakasibak sa pwesto, kasama rin sa mga parusa ang habang buhay na pagbabawal na tumakbo o humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sobrang kritikal nito para kay VP Sara dahil kung mahatulan man siyang guilty ng Senado, posible rin ang diskwalifikasyon sa kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay didiretso na siya sa kulungan dahil absuerto pa rin siya sa criminal liability sa aspetong ito. Kung gusto talaga ng mga kritiko na makita siyang makulong, kailangan pa nating maghain ng hiwalay na kasong kriminal laban sa kanya sa mga regular na korte tulad ng Sandigang Bayan. Ganito ang sistema sa Pilipinas. Magkahiwalay at may malinaw na pader ang pananagutan sa politika at ang pananagutan sa ilalim ng batas kriminal. Elijah Canlas para sa Bayan.